Hello everyone! Welcome to my channel. Dito ninyo mapapanood ang buhay ko dito sa Germany bilang isang Pinoy immigrant. Kaya tara, simulan na natin! Kamusta ang lahat? Nakapagpahinga na ba? Nakapaglaba na ba? Nakapagluto na ba? Nakasaing na ba? So, kung tapos nyo nang gawin yung mga lahat ng gagawin nyo ngayon at nagpapahinga na kayo, gusto nyong manood, magkaroon ng impormasyon tungkol sa kung paano nga ba makatagpo ng totoong pag-ibig. So, kung isa kang walang love life, so loveless, malungkot yung buhay pag-ibig mo at gusto mong makatagpo ng totoong magmamahal sa'yo or sabihin natin yung destiny mo. So pag-usapan natin yan ngayon dito sa video ko. So maiksing background lang tungkol sa buhay pag-ibig ko at sa buhay ko ngayon. So ngayon ay nasa Germany ako. Dito ako nakatira ngayon kasi nakapangasawa ako ng isang German. At meron na kaming isang 5 months old na baby ngayon. So kung gusto nyong swertehin katulad ko na nakatagpo ng mabait na asawa, responsable at mapagmahal. So ito, bigyan ko kayo ng tips kung saan ko nga ba nakilala yung asawa ko ngayon at so anong website, paano mo malalaman kung seryoso yung isang tao na naghahanap ng magiging kapareha sa buhay or girlfriend or mapapangasawa at ano yung mga character na gusto nila at ayaw nila sa mga Filipina. So ngayon, simulan na natin. So noong 2022, sumali ako sa International Cupid. And then, syempre naghanap ako doon ng seryosong tao na naghahanap ng panghabang buhay na partner. So marami namang website. Merong Filipino Cupid, merong International Cupid, may Christian Cupid. So, marami kayong pagpipilian. Pero yung pinili ko yung International Cupid. Kasi sa Filipino Cupid, maraming hindi seryoso. Maraming matatanda, maraming nandun lang friendship or fling-fling. Pang ganon. And then, sa International Cupid, parang 2 weeks lang. Then, nakilala ko na to, nakita ko na tong profile ng asawa ko ngayon. So, sa profile niya, nakalagay dun under construction. Pero, sa details, nagsulat siya naghahanap siya ng posibleng panghabang buhay na magiging partner niya. Kaya nandoon siya. So, yun, yung opportunity na nakita ko na seryoso yung taong to kasi naghahanap siya ng lifetime partner. Kaya yun, chinat ko. Nag-reply naman siya pero syempre titingnan muna nila yung account mo, yung profile mo at babasahin nila kung bakit nandun ka, ano ba yung hinahanap mo, friendship ba, lifetime partner ba, or kachikahan lang. So, nung nalaman niya naghahanap din ako ng lifetime partner, nag-chat kami. So, nag-usap tungkol sa pamilya namin, sa sarili namin. Tsaka, tumagal yung pag-uusap namin, communication ng 2 buwan. Then, after nyan, nag-desisyon na siyang bumisita sa Pilipinas. So, ito, tip number 1, malalaman mo kapag seryoso yung isang tao kasi magsasend siya ng picture niya, picture ng pamilya niya. Sasabihin niya lahat ng details tungkol sa sarili niya. Wala siyang itatago. Anong trabaho niya,
ilang taon siya, saan siya nakatira. So, yung klaseng tao na ganon, seryoso yun, hindi yun sinungaling. And then, tip number 2, kapag sinabi niya na, ganitong buwan, ganitong petsa, pupunta ako dyan sa lugar ninyo, sa bansa ninyo, para makita ka, makilala ka ng personal at makita ko yung pamilya at makilala ko yung pamilya mo. So, seryoso yon kasi hindi siya maglalaan ng oras niya, ng panahon niya, at ng pera niya para bisitahin ka, para makita ka lang at ang lugar mo at ang pamilya mo. Seryoso yon. Kaya, yun yung dapat alam nyo pag meron kayong ka-chat na foreigner. So, tip number 3 tayo. Kung meron ka ng AFAM, so may ka-chat ka na at feeling mo ito na yung magiging forever mo. So girl, kailangan honest ka. Kasi yun yung pinaka gusto nila. Yung honest yung isang tao. Ayaw nila ng sinungaling, ayaw nila ng mapagkunwari. So, kapag honest ka at nakita nilang totoo ka sa kanila, hindi ka sinungaling, mas lalo ka nilang magugustuhan. So, tip number 4, kailangan di ka mukhang pera. Kasi, ito yung pinaka-importanting bagay na ayaw nila sa mga babae. Ayaw nila ng mukha kang scammer. Kaya, wag mong gagawin na manghingi ng pera sa kanila. Kasi, iisipin nila, peperahan mo lang sila. So, isipin nila, scammer yung babaeng to. So, hindi na yan magchat-chat sa'yo. Kapag nagbanggit ka ng pera or kailangan mo ng pera or kailangan ng parents mo or ng ganito. So, dapat wala kang money involved na isasabi or babanggitin sa mga chats ninyo. Maliban na lang kung magtanong siya. Anong hanap buhay mo or ano yung financial status mo, yung ganon. So, okay lang yon na ikwento mo. So, girl, yan yung dapat mong tandaan kapag may ka-chat kang AFAM. Wag kang hihingi ng pera. Kasi, pag pinagbigyan ka naman yan, pagbibigyan ka ng ilang beses, pag nalaman na parang sunod-sunod ng hingi to, hindi na maganda to. So, malalaman nila na hindi ka nga talaga seryoso. Pera lang talagang hinahabol mo. So, iwasan nyo po yan. Yan yung pinakadapat nyong iwasan. So, sa tip number 5 na tayo. Ito isa sa pinaka-importanting bagay na magugustuhan nila sa'yo. Dapat, girl, simple ka lang. Simple ang ganda mo, simple yung forma mo, simple ka sa lahat ng bagay, simple ka lahat. Basta gusto nila yung simple lang. Ayaw nila yung OA ka sa sarili mo, yung grabe yung makeup mo, yung ang arte mo sa katawan mo. Ayaw nila nun kasi sawa na sila sa mga babae sa kanilang bansa. So, kapag nakatagpo sila ng simple lang at mas ma-appreciate nila yon kesa para ka ng Christmas tree. Ayaw nila yon. So yan, isa yan sa pinakamahalagang bagay na dapat mong tandaan. So kung nangangarap ka talaga na magkaroon ng AFAM, so kailangan simplihan mo yung aura mo kasi meron talaga karamihan sa kanila gusto yung simple lang. Meron naman sigurong mataas yung standard, sexy, gusto lagi naka-makeup or ganyan-ganyan, pero siguro bihira. Karamihan talaga sa kanila, yung simple lang talaga yung gusto nila. Okay, so karagdagan din pala na impormasyon. Ang iba na kilala ko, nakapangasawa, na-meet nila sa social media, sa Instagram or sa Facebook, yung naging asawa nila. So, hindi lang siya sa social dating, sa dating site. Hindi ko naman pinopromote na mag-dating site kayo. So, nasa swerte, nasa destiny nyo kung saan nyo makikilala yan, saan nyo matatagpuan, malay nyo. Andiyan lang sa lugar ninyo. May tourist na bumisita.
ganon. Tapos nagustuhan kayo, na in love sa inyo, di ba? So ano yung mensahe ko sa mga nangangarap magkaroon ng AFAM sa buhay nila? Eto, simplihan mo lang yan, girl, yung buhay mo. So magpakatotoo ka lang sa sarili mo. Huwag maging mukhang pera, huwag kang maging sobrang ambisyosa. Kasi kung totoo ka sa sarili mo at simple ka lang, ayan talaga yung pinakasusi para makatagpo ka ng AFAM na tunay na magmamahal sa iyo. So maraming salamat sa panonood. Abangan niyo yung next na video ko. Kung meron kayong katanungan, paki-comment lang sa comment section. Maraming salamat.